Partas ang isa sa pinakasikat na bus line sa Ilocos. Kilala ito sa bansag na Roadrunner. And today ay matitesting na natin ang kanilang service with their Super Deluxe bus or ang tinatawag nilang Blue Bus. Sasakyan ko ito malaluwag Ilocos Norte hanggang Cubao, Quezon City. Dito natin makikita kung komportable, mabilis at sulit nga ba ang pagsakay sa Partas. Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ko sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! 7 months ago ay nag-poll ako dito sa aking YouTube channel kung anong gusto nyo sakyan ko. Pinapili ko kung Fariñas or Partas. And ang nanalo sa poll is si Partas. Kaya andito ako sa Lawag Terminal ni Partas para kumuha ng ticket pauwi na Manila. Before din ako pumunta ng terminal ay may heads up na ako mula sa aking tropa na si Kuya Cydrix, terminal dispatcher ng Partas sa Sampaloc. Tinanong ko kung ano-ano yung mga bus dispatch ni Partas that time. Navigator or Magnet sana, ay kaso wala. Pero may in-offer siyang bus na medyo special, si 83138. Paano naging special? Dahil ito ay handled ng isa sa pioneer drivers ng Partas 86148 Navigator, si Sir Toreno, na kilala din sa bus enthusiast community. Kaya bakit pa ako tatanggi? Agad na akong nag-decide na mag-Partas. Ito nga at nakakuha na ako ng ticket. Ang pamasahe mula Lawag Ilocos Norte hanggang Sampaloc, Manila ay nagkakahalaga ng 922 pesos pag naka-student discount. Pero kung regular, ito ay 1,152 pesos. Tara, i-check na natin kung ano nga bang bus si 83138. Ito ay isang Golden Dragon Triumph double class or parang baby brother ni Golden Dragon Navigator. Ito ay naka-Yucha Euro 4 engine na capable of 330 horsepower and equipped din with air suspension. Panalong panalo sa aesthetics. Halos kakabiyahe lang din kasi nito from Casa kaya sobrang kinis pa. Sa interior naman tayo, ito ay naka 2x2 seating configuration with very modern seats from Golden Dragon with bus pods, USB charging ports, footrest and armrest. The same exact seat kung anong meron yung Navigator ni Partas. And also yung nasakyan nating Navigator ni Kagsawa. Wala nga lang bus pads. Restroom equipped din ito, similar to the normal restroom ng China buses. Yung aircon louvers niya and dashboard is the same lang kay Navigator. And I can say na very well executed talaga yung design sa bus na ito ni Golden Dragon. "4 PM at paalis na kami ng terminal. Ang first drive is si Sir Jason Alcantara, ang apprentice ni Sir Toreno for this trip. Ang konduktor naman is si Sir Manolito Concepcion. Bale 3-man crew pala yung mga buses ni Partas dito sa Ilocos. During this trip ay inoobserbahan nga din pala yung driving ni Sir Jason, particularly route familiarization. Basically, ginagamay pa ni Sir yung ruta na soon ay magiging main route na niya. Parte talaga ito ng training bago maging isang regular driver ng Partas. Importante yan at sabi nga sa tagline ng Partas, "We take pride in our courteous and safe drivers." Wala kaming ganong sakay sa Partas Lawag Terminal, kaya medyo susuyod talaga na pasahero ito along the way. So far so good, very smooth yung bus pagdating sa suspension. Kaya nga lang may sumisingaw na something pag lumiliko. Maririnig nyo yan pag may malaking pihit sa manibela.
dito. 6:40 PM at narating na namin ang vegan terminal ni Partas. Hindi kami gaano magtatagal dito dahil magpipick up lang talaga ng pasahero dito. Ay, vegan! And after 10 minutes ay rolling na ulit kami. By this time, si Sir Toreno na ang on wheel. Pinaritan mo lang tayo rin. Kaya? Nangiyama mo na, magpaginawa na. Dito, dapat ang isang tayo ulit para hindi makapagpasang sa. Pangit jaya. Ito, to be honest, talagang mas gamay ni Sir Toreno yung unit. Medyo mas gumilos nga yung bus nung siya na ang humawak. Seating ang dala nila? Seating? Hindi, 24 lang. 24. Ayaw nga pala, no? COVID nga pala, no? Yung isang lang. Kaya ganyang karpa eh. Maning-mani. Bilim-bilim yung mga nagapiltra ko sa mga kaya. Sana all daw. Bibigyan na rin mag-drive. Naka-testing mo? Tuwan-tuwa. Doon ako nahilo. Tignan ko pasok ka rin. Paskat yung baraanin barko nila. Paskat o yan. Paskat. Maganda yung paskat pag mabilis. Mabilis siya. Yung mga pinakalawang na barko.
Bagal na, bulok mo ah. Manila kan dyan. PM at nakarating na kami ng Candon, Ilocos Sur. Kapansin-pansin dito yung mga Christmas lights na nakabalot sa puno. Sobrang sarap sa mata.
ng pagbandak mo. Di kalayuan sa pinakabayan ng Candon ang mismong Partas Candon Terminal. Ay, stop! Stop over ako! Napagpasyahan ko na mag-dinner dito, buti na lang madaming food trip na available. Merong snacks tulad ng hotdog at siopaw at pangmalakasang rice meals. "8:56 PM at ready to go na ulit. "10:30 PM nang marating namin ang San Fernando, La Union Terminal ni Partas. Sakto at medyo madaming kasabay na units ni Partas dito, going north and south.
Nagulat na ako. Nakaalis kami around 10:48 PM. Si Sir Jason na ulit yung nasa Manibela. Dire-diretso lang ulit hanggang makarating ng season. "12:07 AM kami nakarating dito sa Arns bus stop dito sa season. After ko videohan yung ilang papaalis na bus, ay sakto namang nilibre ako nila sir ng food trip dito sa meal stop. Tamang kwentuhan lang habang nagmemeryenda tungkol sa iba't ibang bagay tungkol sa Partas. After 30 minutes, ready to roll na ulit. Hindi kami mag-i-exit ng season. So babaybayin pa namin ang bayan ng Posurugio, Binalonan, Urdaneta and mag-i-exit sa Rosales, Pangasinan.
And after 1 hour, ipapasok na kami ng T-Plex Rosales. And ano pa nga bang magandang gawin pag nasa expressway, lalo at T-Plex? Eh di matulog at magpahinga, and expecting na magigising around Balintawak. Pero nung pagising ko, bumungad na ang daan papuntang Dao Terminal. Medyo sulit na sulit talaga yung pagsakay ko dito at dumaan pa talaga ng Dao. 2:50 AM kami nakarating dito sa Dao Terminal. 8 minutes lang kami nagtagal dito, talagang short stop lang before heading to Manila. Si Sir Toreno na ulit yung on-wheel, so medyo nagising ako ng onte mula sa antok. Hindi naman masahing yata. Karga ni Tuloy-tuloy. Kaya, kara-agala may nakulang ako, may sadukan daw po. May puso na talaga. Alam sinunod mo lang, Berne? Kasi yung nag-subscribe na yun. And around San Simon, di ko na talaga malabanan yung antok ko. Nagising na lang ako dito sa Balintawak papasok ng EDSA. And around 4:15 AM, finally touchdown na kami dito sa Cubao Terminal. Dito ko na lang din napagpasyahan bumaba kasi mapapalayo ako pag nagsampalok terminal pa ako. Overall, inabot ng 12 hours and 15 minutes yung biyahe from Lawag to Cubao. In my opinion, medyo nasa sakto to slightly matagal yung biyahe. Mas kaya sana nang mabilis yun kung nalesen lang talaga yung mga hinto along the way. Given na din yung time slot from Lawag is 4 PM, so medyo salo talaga yung rush hour sa mga bayan-bayan. Pero kahit ganun, wala namang problema dahil safe naman nakarating dito sa terminal. And kitang-kita naman sa driving nila sir na totoo yung tagline ni Partas. Talagang maayos yung driving habits nila dito. Okay na okay yung bus, komportable and very spacious. Plus, parang freezer pa yung lamig ng aircon. Kaya kung matutulog ka lang sa biyahe, hindi mo iindahin yung trip duration. Sa mga nagsasabi na matigas yung upuan na ganito, hindi naman. Malambot pero medyo mas lamang lang talaga yung firmness ng cushion. In time and further usage, mas lalambot din yan. Kaya I highly recommend na i-try nyo na itong bus. Bago nga ako umalis, nagpaalam at nagpasalamat muna ako kila Sir Jason, Sir Manolito, and Sir Toreno. Ito na yan. Thank you, boss. Para sa ating next vlog, finally, maipapakita ko na sa inyo ang ganda ng Samar. Paano? Ililibot ko kayo mula Sampaloc, Manila, papunta ng Giwan, Eastern Samar, via Tacloban, Pasay. Mula Giwan, babalik tayo ng Manila, pero via Borongan, Oras, Rawis at Catarman. Kaya pwede na natin itong tawagin Samar Loop. At sakay, syempre sa serbisyong ginto saan man patungo, ang Eastern Gold Trans Tours. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabus trip. Maraming salamat!